Hi! Hi Kahulma! Samahan niyo ako gawin itong cake topper. Ayan siya. So, para sa tools, kailangan natin ng sugar shapers, ball tools, hook, Dresden 301 and 304. Kailangan natin ng fine brushes. Kailangan natin ng scissors. Kailangan natin ng rolling pin, ng shading brush, at ng craft knife. So, unahin natin gawin yung legs. So, pwede kayong gumamit kahit na anong medium na gusto nyo. Pwedeng gum paste, pwedeng fondant, pwedeng modeling paste. Okay, so bakit uunahin natin yung legs? Kasi yung figure na gagawin natin ay nakaupo. So, kapag nakaupo, kailangan mag-set muna or mag-dry muna yung ating legs para kapag pinatungan natin siya ng torso, ng head, ng hair, hindi siya madideform. So, maraming nagtatanong sa akin kung paano ba dapat gawin para hindi ma-deform yung legs. Kasi kadalasan nga, nayuyupi siya or nadideform or nagfa-flat. So, para maiwasan yun, kailangan munang iset natin yung ating legs para kapag pinatungan natin siya ng ibang body parts, hindi siya magfa-flat or hindi siya madideform. Okay, and then next, i-fold natin yung ating legs para magawa natin yung position ng ating sugar figure na nakaupo. Ayan. So, finold natin siya. So, makikita nyo, para magmukha siyang sexy, kailangan yung tuhod niya. Yung knee niya, medyo may konting point. Medyo pointed siya ng konti para mas sexy siyang tingnan. Ayan. And then, ganito yung itsura niya. And isa-set aside muna natin para mag-dry siya. Okay, so gawin muna natin yung head. Ayan, so sa head, kailangan natin ng 20 grams. So kung gusto mo ng medyo mas malaking head, pwede mo naman siyang dagdagan. Okay, so next, gamit tayo ng hook para ma-create natin yung ating nose. Shape and define mo lang hanggang makuha mo yung gusto mo na size ng nose. Ayan. And then next, kuha tayo ng pointed. So, magmamark muna tayo kung saan natin ipuposition yung pinaka-mouth niya. And then, i-attach natin yung ating mouth. And then, kuha tayo ng, pwede kang gumamit dito ng craft knife or pwede rin ng ganyan na tool. Okay, and then, kunin natin yung pinaka-mouth line niya. Ayan. So, syempre, wala naman instant na pag nilagay mo yung red, gaganda ka agad siya or magsishape na siya na lips. So, kailangan mo siyang i-shape, kailangan mong i-work out, kailangan mong i-define para makuha mo at magawa mo yung gusto mo na lips. Okay, so gumamit din ako ng pointed na shaper para mas ma-enhance ko yung end ng kanyang lips. Ayan, and then gumamit din ako ng ball tool. Ayan. And dinefine ko pa ulit para mas gumanda pa yung lips. Okay? And the next, kuha tayo ng dating tools. So, dito, pwede ko yung gumamit kahit anong size ng ball tool or ng dating tools. Depende kung ano yung size, kung ano yung shape ng gusto mo size. Yung ginawa ko sa una, kita nyo medyo maliit. And inulit ko siya. Ayan, medyo nilagahan ko ng konti. Next, attach natin yung ating eyeballs. So, syempre, kung ano yung size ng eyeballs, so kailangan ganun din yung size na ilalagay mo sa left and right. So, kung ano yung size ng eye socket, so kailangan ganun din yung size ng eyeball. So, syempre, iwasan natin na yung eyes mukha nang nakaluwa. Okay, so kailangan enough lang yung ating eyeball doon sa ginawa natin na eye socket. Ayan siya. And then next, nag-prepare ako dito ng mixing plate, ng white dust, ng clear alcohol or vodka or gin or kahit anong available. Water, okay lang din. Kung wala kayong alcohol dyan, pwede kayong gumamit na
water. Mas maganda lang kasi yung alcohol or yung gin or yung vodka kasi mas mabilis siyang mag-dry saka hindi siya parang nagbabubbles. Ayan, so mas okay siya compare sa water. Sa kapag water, medyo, ayun nga, matagal siya mag-dry. Ayun, so nag-attach na ako ng iris and then ng pupil. So, kung ano yung gusto mo na kulay ng iris, pwede mo naman siyang palitan ng brown or ng gray or ng green. So, depende kung ano yung eyes or ano yung kulay ng iris na gusto mo sa kanya. So, nag-attach na din ako ng eyeliner. So, syempre, yung eyeliner natin, left and right, kailangan same lang din. Yan. So, ipantay lang natin left and right. Actually, yung eyes, hindi siya ganun kahirap. Medyo mahirap lang siya sa part na kailangan mong pantayin yung left and right, kung ano yung size ng left. So, kailangan syempre yun din yung size ng right, kung ano yung thickness ng eyeliner. Sa left, kailangan ganun din yung thickness ng sa right. Kung ano yung size ng iris sa left, kailangan yun din yung size ng iris sa right. So, yun lang siya. Yun lang yung medyo mahirap. Kailangan pantay-pantay siya. Pero, hindi nga siya ganun kahirap kagaya ng ibang part kasi yung ibang part, i-sculpt mo talaga siya. I-shape mo talaga siya. I-mold mo talaga siya. So, sa eyes, mag-a-attach ka lang na mag-a-attach. So, next, yung ating eyebrows. So, gumamit ako ng brown, gel color, and vodka ulit. So, maraming nagtatanong kung pwede ba daw na black lang na gel, or gel lang, walang vodka. Okay lang din yon. So, naglalagay lang ako ng vodka para hindi siya malagkit. Para kapag pinade ko siya, medyo madulas. Alam mo yun, kasi kapag hindi ba gel, medyo malagkit siya. So, parang feeling ko, yung lapat nung gel, medyo mabuo siya. Unlike kapag meron or nilagay ko ng ating vodka, medyo mas smooth yung lapat nung paint niya. So, ayun yon. And then next, ayun nga, maglalagay tayo or i-define natin yung ating eyelid para mas ma-enhance yung itsura ng ating eyes. Right? And then, yun lang. So, continue lang natin siya. Naglagay din ako ng konting white para sa ating eyes, yung parang light reflection at para mas buhay yung ating eyes. Next, i-shade natin yung kanyang pisngi para hindi naman siya mukhang pale. So, meron ako ditong Sugar Flare na peach at skin tone. Pero yung skin tone ngayon, ang pangalan niya na ay Pink Honey. So, Sugar Flare yung brand niya. Or pwede rin naman kayong gumamit kahit anong brand. Ayan, bastang lagyan natin siya ng shade. Depende kung ano yung gusto mo. So, pwede naman mas light, mas dark. Depende sa shade na gusto mo. Next, gawin natin yung torso niya. Ayan. Kunin lang natin yung neck niya. I-shape natin siya. And then, kapag nakuha mo na siya, ikat na natin yung dulo niya ng neck para syempre maganda yung end. Yan siya. And then, i-position na natin siya doon sa ating legs. So, ayan, medyo dry na yon. Okay, so ganyan. So, tingnan nyo muna syempre, kailangan babalance din yung torso niya doon sa kanyang legs para mas maganda. Next, ayan, kinuha ko na yung ating stick. And then, insert natin siya doon sa torso natin na manggagaling sa neck. Okay, so, ayan, mapapansin nyo yung ating stick, hindi siya hanggang dulo. Pero kung ilalagay mo siya sa cake, mas better na magbigay ka ng allowance like mga 2 inches para mag-stick siya doon sa cake. Pero sa akin, hindi ko na siya nilagyan kasi hindi ko naman siya
ilalagay sa cake. Okay, so para walang nakausli doon sa ilalim. Pero again, kung ilalagay nyo siya doon sa ating cake, o magbigay kayo ng allowance, at least mga 2 inches para ano lang siya, maitusok natin siya sa cake. Alright, so ayan na siya. Siyempre, ayos-ayos ng katawan para maganda yung shape. Okay, then next, maglalagay tayo ng skirt. So ayan, hindi ko na pala nailagay yung video kung paano ko ginawa yung sa harap. Okay, so nahirapan ako. Actually guys, nahirapan ako mahirap mag-raffle. Kasi minsan nagka-crack siya tapos naghihiwalay. Pero ayun nga, kailangan mo siyang tinagaan. Again, ginusto natin to. So, tsagaan mo talaga. And ayun, nirap ko lang siya doon sa ating waist para ma-shape natin or magawa natin yung ating skirt. Ayan. And pwede naman kayong gumamit na ibang kulay ng skirt. Pwede kayong gumamit ng pink, blue, violet. So, depende kung ano yung gusto mo. So, ayan na siya. So, syempre, kailangan tingnan mo din yung bagsak ng skirt, yung haba niya. So, syempre, kailangan maganda rin yung length ng skirt. Next, gawin na natin yung sa ating top. Alright, so i-wrap lang natin siya. So, syempre, tingnan mo talaga. So, wag tayong lagay ng lagay lang ha. So, double check kung maganda or kung bagay ba yung damit sa kanya. Okay, so tanggalin lang natin yung sobra. Kuha ako ng scissors para maalis yung sobra. Ganyan lang siya. Or pwede naman gumamit ka ng craft knife para lang malinis yung side. Tapos, ayan, ito na nga siya. Siyempre, yung waist, medyo kailangan ma-maintain ng konti. Next, para sa ating teddy bear, kailangan natin ng maliliit na iba-ibang shape. So, enough lang siya, depende kung ano yung size ng gusto mo sa kanya. So, ito siya. And then, naglagay din ako ng detail para sa kanyang mouth. And then, para sa kanyang nose. Pero later ko na siya i-attach. So, i-attach ko siya or i-assemble ko siya mismo doon na sa girl habang hawak niya ito. Okay? And then, syempre, naglagay tayo ng mga maliit na black para sa kanyang eyes. Okay. So, ayun siya. Ayan. So, gawin muna natin yung ating kamay, yung ating arms, para magawa na natin at makomplete na natin yung ating girl. Ayan. So, isa sa pinakamahirap na gawin is yung kamay. Kasi kadalasan, kapag nag-create ka ng kamay, lalong-lalo na kapag hindi maganda yung medium na gamit mo, nasisira siya, na pupunit, na dudurog. Okay, so, kailangan maganda yung medium na gamit mo. Okay, so, add tayo ng line kung saan natin i-create yung ating mga fingers. And then, cut lang natin dito. So, syempre, alangan naman gawin mong 5. So, 4 lang dyan. Okay? And then, next, ganun din sa kabila. Wala pala itong grams. So, depende lang yung size ng ating arms. Depende doon sa features or sa size ng nagawa natin na katawan. Okay? So, ibabalance lang natin siya. So, dahil may hawak siya, so, ibibend natin yung ating siko. Ayan, para mas maganda. Okay? Wag yung parang binali lang yung ating arm. So, kailangan medyo lalabas yung pinaka-siko niya. Alright? And then, attach na natin lahat ng ginawa natin. Okay. So, syempre, ayusin muna natin yung mga fingers. Ayan. Attach natin yung ating arms. And then, attach natin yung head ng ating teddy bear. And, ayun, yung kanyang legs. Ayan. So, i-continue lang siyang i-attach. Depende kung ano yung position
niya. Okay. So, ganyan. And then, okay. So, bahala ka na kung ano yung itsura niya. Tapos, yung ears, nilagay ko na rin. Ayan. And then, attach natin yung head doon. So, nilagay ko na siyang butas So, bago ko in-insert yung ating head doon sa kanyang neck, make sure na meron na siyang butas para pag in-attach mo siya doon sa neck, hindi madideform yung ating head. Okay? And then, next natin na gagawin ay, ayan, create lang ako ng maliit na pang detail doon sa ating damit. So, ganyan lang siya. And, takpan natin yung connection or yung dugtong ng arms tapos ng ating torso para hindi kita yung kanyang dugtong. So, ganyan lang. Okay. And then, gano'n din sa kabila. Tingnan mo, nakita mo yung head niya. Medyo na-diin ko siya. So, make sure na kapag ilalagay mo yung head, huwag masyadong gigil. Kasi kapag gigil, ayun nga, magmamark yung daliri natin. Na pinilit mo yung head. Yung kasi yung una kong ginawa kanina, pinilit ko na naman. Hindi na nga ako natuto. So, minsan kasi, diba, gusto natin attach ka agad. Ilagay ka agad. Pero ayun nga, may mga pagkakataon na nadideform talaga siya. So, kailangan butasan mo muna yung head bago natin ilagay doon sa neck para hindi siya ma-deform. Kasi, ayun nga, kapag pinilit mo siya, nadideform siya. And then, so, naglagay na ako ng hair. So, ganyan lang yung hair. Pwede mo naman siyang tsagain kung gusto mong lagyan ng paisa-isa ng strand ng hair. Walang problema. Pero, syempre, ako, inubos ko na kaagad doon sa likod para mag-add na lang ako ng mga hair strand dito sa harap ng paunti-unti. Again, pwede mo naman siyang gawin na lahat ganyan. So, simula likod, paharap. Then, lagyan natin ng art yung dulo. So, kailangan wag natin hayaan na yung hair niya ay boring or walang volume. So, kailangan maganda siya. So, continue lang, add ng mga hair strand hanggang makuha mo yung gusto mo na hair, gusto mo na wave, gusto mo na volume, gusto mo na style para sa kanya. Ayan, so ganyan siya. Yeah, then add lang ng add. At, ayun. Guys, kung meron kayong gustong matutunan or tutorial na gustong makita, let me know. So, i-comment nyo lang. Tingnan natin kung kaya kong gawin at pwede nating mai-share. Ayan. And maraming salamat sa lahat ng nanonood. I hope na may natutunan kayo sa tutorial na to. Ayun lang naman yung ating tutorial ngayon. And yeah, I hope na-enjoy nyo. So, ayan na siya, yung ating girl topper. So, nag-add din ako ng texture pala para mas maganda. So, ayun, ingat and God bless!